Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon, ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Pwede, ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa kalendaryo? Makukuha na din eh. Kalimutan. Pero para sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito, at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay itong nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules, dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwede mag-oath taking na ang mga judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala niyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June? Na hindi mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn. Dalawang oath. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 re-electionista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. Kung July 30 yung likely na pag-trial, kailan sir mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung magkukonvene kayo as impeachment court? After the oath, sir, magkukonvene na kayo sa impeachment court? Kaya, dalawa nga yun eh. June 30, ano? Anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na ba yun? Convene na kayo sa impeachment court? Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magkukonvene? Magkukonvene kami twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho
kaugnay ng pag-issue ng summons ang ayon sa aming rules at magpapatuloy yung pre-trial dahil kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29 mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30 magko-convene yung impeachment court. Mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you'll... Depende sa mayoriya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, magko-convene na kayo. I'll give you an example, Nipa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. And clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-o-open ng court, if ever, ng July 30. Hindi ko maintindihan yun. Ba na oath-taking nyo, yun din po ba yung technically pag-continue po as Hindi nga eh. Hindi. Gusto ko ang bigay sa inyo nilang papel eh. Nakalagay July 3rd. Proposed yun ha. This is proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yun ha. Lahat to proposed. Again, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate. Pag-resume namin, most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? June 3. Wala namang session ng July 3. Kaya no? Anong naging... After oath-taking, you'll be issuing summons. The impeachment court is the one that should issue summons, not the plenary. Unless the rules authorize the Senate President to issue it on his own. Kaya depende. Calendar of activities lang ito. Ba't kayo kasi masyado nakatitig at fixated sa impeachment court kung kailan sila magsusuot ng robe? Hindi naman mahalaga yun. Maraming mahalagang bagay na mangyayari at magaganap. Bago nun at pagkatapos nun. June 3 po na pagsumpa po ninyo, hindi pa kayo impeachment court nun, sir? Pag nag-oath taking kayo as Senator Judge? Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath-taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yun. Regardless of when we took our oaths. In fact, yung mga labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. Yes. Sir, according to the letter that was shared on your Viber GC, ang schedule ng trial by June 30 is from 9 a.m. to 2 p.m. That's what we're proposing, but again, this is a proposal subject to the majority so that our legislative work will not be affected. Sir, I will admit that I was already here during the Corona trial. I remember noon, to Sawa. Bakit hindi ganun ang schedule? Yung trial? Oo. Kasi nung Corona, to Sawa. Again, kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative work. Ngayon, malaking bahagi ng Corona impeachment nangyari din nung recess. So, wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So, pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan, yung pinaka-importanteng piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang tao ng budget. Sir, pero kung 9 a.m. to 2 p.m. at itong i-adopt by your colleagues, kailan ang schedule nyo for committee hearings? Kasi you will all be... We will allow committee hearings to conduct hearings. We will allow committees to conduct hearings during session.
unless may kailangan pagbotohan, that their physical presence would be needed in plenary. So it will be like 3 onwards yung committee hearing. Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Kasi kung gagawin namin hapon, hindi kailan naman kami magsesesyon. Mas madaling payagan yung mga committee mag-hearing habang may sesyon by way of an exemption to our rules. Para sa gayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang ang quorum kapag ka nagdo-third reading kami sa simula at sa attendance, hindi ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Sir, you mentioned that you also wrote the parties, the prosecution and the defense. Basically informing them of the letters we sent out and the memo that we sent out to the officials of the Senate. The letter to the parties also has the proposed timetable. Yes. So essentially, As an attachment to the letters to the senators. So essentially, kung ano yung sinare nyo sa amin, can we get a copy of the letters to the parties? Yes. Pinabigay ko na kanina pa eh. So ayan mga kababayan, napanood nyo po yung short video po ni Senate President Chis Escudero na nagsalita tungkol po sa impeachment para kay VP Sara. So dito po ay makikita at maririnig ninyo na tinatanong po si Senate President Chis Escudero ng ilang mga media patungkol po dito sa impeachment. At ito naman po ay sinagot ni Chis Escudero. Dahil nga ang impeachment po ay hindi basta-basta, no? Kaya ito po ay dapat paghandaan at sundin po yung rule of law. Dahil nga po, kabilaan po mga kababayan yung mga petisyon, mga iba't ibang komento patungkol dito sa impeachment, no? May mga pinapabasura nga itong impeachment ni VP Sara. At malalaman po natin yan sa mga susunod na araw kung ano nga ba yung kahihinatnan netong impeachment para po kay Vice President Inday Sara. Sa ngayon mga kababayan, antabayanan muna natin yung mga susunod na mangyari. Maaari lamang po mag-follow po kayo sa ating YouTube account dito sa ating YouTube channel para always updated po kayo sa mga upcoming videos na napapanahon po sa ating bansa. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa channel na to at i-comment nyo po sa baba kung ano yung opinion ninyo tungkol dito sa sinabi ni SP Chis Escudero.